Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 8, versikulo 21 hanggang 30. Sinabi ni Jesus, "Kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ngunit ako ay hindi. Kaya't sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si Ako nga." At ang ibanghelyong ito ay pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Sapagkat ang pangalang ako'y si Ako nga ay ang pagpapakilala ng Diyos sa lumang tipan. At sa ebanghelyong ito ay ipinapahayag ni Jesucristo na siya ang Diyos na ipinadala mula sa kalangitan tungo dito sa sanlibutan. Ngunit ang panganib na sinasabi ng Panginoon ay kapag hindi nanampalataya ang mga tao sa Kanya. Mananatiling ang buhay ng tao ay makamundo at makalupa. Isang buhay na hindi nauunawaan ang pag-ibig na nanggagaling sa langit. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, kapag hindi naniwala ang mga tao na siya ay ipinadala ng Diyos Ama sa langit para sa kaligtasan ng sanlibutan, ay mamamatay ang mga taong hindi nananampalataya nang hindi pa napapatawad ang kasalanan. At tayo ay inaanyayahan ng mabuting balitang ito ngayon na totoong humingi ng tulong sa Diyos na huwag makulong ang ating mga isip at kalooban sa makamundong pananaw. Na huwag manatiling ang ating paningin ay makasanlibutan. Humingi tayo ng biyaya sa ating Panginoong Hesus na bigyan tayo ng mata ng langit. Isang mata ng pananampalataya na kumikilala na si Jesucristo ay ipinadala ng Ama upang tayo ay iligtas, palayain sa mga makalupang kahinaan at kasalanan at dalhin sa buhay na walang hanggan sa kalangitan, tahanan ng ating may likha. Kaya sinabi ni Jesucristo na hindi ito mauunawaan ng mga tao. Ngunit kapag naitaas na ang anak ng tao, malalaman ng lahat na si Jesus ay ako, si Ako nga. At dito ay tinutukoy na si Jesucristo ay itataas sa panahong siya ay ipapako sa krus. At doon ipapahayag ang pagka-Diyos ng Mesiyas. Kung ating iisipin, ito ay isang malaking kabalintunaan, mahirap unawain. Isang makapangyarihang Diyos ang ipapako sa krus na walang kalaban-laban. Hindi ipinagtatanggol ang kanyang sarili na para bang wala siyang kapangyarihan. Ngunit ito ang malalim na misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Bilang Diyos, kailangan siyang itaas sa krus upang ipahayag ang walang hanggang pag-ibig, ang pagmamahal at ang pagpapatawad sa mga taong makasanlibutan. At baka sakali sa pagpapahayag na ito ng mukha ng Diyos na nakapako sa krus ay magbukas ang puso ng mga taong nasa lupa at kilalanin
ang pag-ibig na iniaalay. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay nasa harapan ng isang malaking misteryo. Sapagkat sabi ni Jesucristo, ang maniwala sa pag-ibig na ito at ang maniwala sa ating Panginoong Hesus na siya ang Diyos ay maliligtas. Ngunit ang hindi maniwala ay tatanggap ng paghatol. Isang paghatol sapagkat ibinigay ang pag-ibig, ngunit hindi tinanggap. Nagbigay ng regalong alay, ngunit tikom ang mga kamay para tanggapin ito. Tayo ay inaanyayahan ng Panginoon sapagkat tayo ay Kanyang minamahal ng lubusan. Nais niyang buksan ang ating mga mata at hindi lamang makita ang mga pangyayari sa ating buhay sa makalupang paraan, kung hindi gisingin ang pananampalataya sa ating puso at makita na ang kasaysayan natin ay kasaysayan ng kaligtasan, kasaysayan ng pag-ibig na walang kondisyon ng Diyos sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.